Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba mga minamahal na ang sarap talagang pitikin ng bunganga, ng bibig ni Senator Bato de la Rosa dahil wala na pong purong magagandang sinasabi, kundi purong tae. Imagine mga minamahal, tinitira na naman po ni Senator Bato de la Rosa ang Tingog Party List. Patungkol po sa Memorandum of Agreement ng Tingog, dito sa PhilHealth, at dito po sa DBP, Development Banks of the Philippines. Akala ko ba ayaw mo ng namumulitika? Akala ko ba hate na hate mo yung namumulitika? Bakit ikaw namumulitika ka? Yung Tingog wala pong ibang hangad, kundi tulungan ang mamamayang Pilipino. Especially ngayon, gusto nilang tumulong sa mga healthcare communities na nais mag-expand, nais ng development, nais ng renovation. So, ang hindi ko lang talaga magets, bakit mo tinitira ang specific na ahensya ng gobyerno na nais lamang tumulong sa mamamayang Pilipino? Yan yung pinagtatataka ko mga minamahal. Okay, pag-usapan natin to. Kasi parang sinasabi nila na mayroon daw pong cut ang Tingog Party List dito sa kino-question nilang MOA ng PhilHealth at dito sa DBP. Ito po mga minamahal, agreement po ito, loan agreement ng provincial, local, municipal hospital na nais pong mag-expand, na nais po ng renovation, na nais pong ng development. So, kailangan nila ng pera. Diba? So, ngayon, if maglo-loan sila, hindi po ito yung ordinaryong tao na kapag nag-loan ka, guaranteed for 2 months, mabilis. Hindi po ito ganun, mga minamahal. Minimum of 2 years bago po maaprubahan yung loan. Kaya nga, papasok dito yung Tingog. Sila yung gagawa ng feasibility studies, ng hospital plans, and other document. Sila na po ang gagawa ng lahat ng yun para ma-meet po ang requirement ng mga hospital na gustong mag-avail para po sila makapag-loan. Kasi mga minamahal, I don't know if na-experience nyo to, may mga hospital na kahit suwero binibili pa sa labas. May mga hospital na pag walang gamot dito, bibilhin pa sa labas. May mga hospital mga minamahal na sobrang init. May mga hospital na siksikan ang mga tao. 'Di ba? So, yung pipirmahan ng PhilHealth at ng DBP, ang goal po, main goals po nun, mga minamahal, ay punan yung mga gapses ng health infrastructure, particularly na po sa mga rural areas. Kasi madami dito sa mga provincial, ganito, mga lugar natin na katulad dito sa Northern Samar. 'Di ba? May mga provincial talaga na kailangan ng development. Kasi ultimo, biruin nyo sa isang hospital, 10 may mga ganong instances. Paano na yan kapag sabay-sabay na nagkakasakit? Diba? So, may mga hospital na kailangan nila ng development. Kailangan nila ng expansion. Kailangan nila ng renovation. So, pumasok na dito papasok mga minamahal, ang Tingog kasi nga uulitin ko sila yung gagawa ng feasibility studies, ng hospital plans, and other document para ma-meet po nila ang requirement mga minamahal para ma-meet nila yung requirement para makapag-loan dito sa DBP. DBP po ito Development Banks of the Philippines. At kung sinasabi nilang merong cut doon mga minamahal, wala pong magiging cut ang Tingog doon. Tutulong lamang po yung Tingog kasi yung agreement mga minamahal ay between the DBP at sa mga hospitals ng provincials, municipals, locals na mga maliliit na nais lamang pong mag-expand. Kumbaga, yung case-to-case scenario between the DBP tapos ikaw na mag-a-avail. Yun po yun.
Bali yung magiging role lamang po ng tingog dito is sila lamang po yung tutulong para mas mapadali ang pag-loan ng mga hospital na gustong mag-avail dito sa DBM. Kahit basahin nyo pa mga minamahal, yung Memorandum of Agreement ng yung MOA ng tingog, wala pong cut doon ang tingog party list dahil loan po yun. 'Di ba? At ang hawak nun mga minamahal, yung Department of Health at yung DILG. After na makapag-loan ng certain hospital na gustong mag-avail ng loan, iiwan na po yan ng tingog sa DOH at DILG. So, paano magkakaroon ng cut, mga minamahal, ang tingog party list dito? 'Di ba? Yan kasi ang mahirap eh. 'Di ba? Itong si Bato mahilig lang talagang tumira pero hindi pinag-iisipan ang mga pinagsasabi. Kaya nga sabi ko, ito po yung pinakaisa sa kinagagalit ko bilang Pilipino. Kasi yung mga ahensya ng gobyerno, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, na gusto lamang pong tumulong, 'di ba? Kasi biruin mo, may mga hospital naman talaga hindi maiwasan kahit suwero, bibilhin mo pa sa labas, 'di ba? Kulang-kulang yung gamot. So yung mga ahensya na gustong tumulong lamang po sa mamamayang Pilipino, I don't know bakit ginagawan nyo ng issue. Issue sa inyo kasi galit kayo kay House Speaker Martin Romualdez. Yan yung totoo. Galit kayo dito kay House Speaker. 'Di ba? Hindi nyo matanggap kasi si House Speaker tutulong na naman. Hindi nyo matanggap kasi nasasapawan na naman kayo. Kasalanan ba namin? Kasalanan ba ng tingog kung pinag-aralan nila itong studies na to? Kasalanan ba natin na yung asawa ni House Speaker Martin Romualdez ay isang nurse? Kung kaya't nafe-feel niya yung pangangailangan ng hospitals? Nafe-feel niya kung ano yung mas karapat-dapat na development, kung ano yung maitutulong nila sa isang particular na hospital. Yan kasi yung hirap sa inyo eh. Nauna yung chismis, nauna yung tae na lumalabas sa bibig ninyo kaysa pag-aralan ninyo kung ano yung magiging magandang outcome ng pagtulong ng ahensyang to. Yan yung mahirap eh. De porket galit kayo kahit maganda yung layunin ng isang specific na ahensya, titirahin ninyo. Tama ba yun? Kaya hindi na sa akin bago mga minamahal, if dumating man yung panahon na yung mga kongresista magsasalita laban dito kay Bato de la Rosa, hindi na po ako magtataka kung merong kongresista ang titira dito kay Bato. So parang ang sinasabi dito, accountability, transparency. 'Di ba? Kasi kino-question niya yung Memorandum of Agreement. So, well, ang kapal ng mukha mo para mag-question ng mga ganyang klaseng bagay. Na in the first place, may issue ka din naman. 'Di ba? Kaloka. Stress ako dito kay Bato de la Rosa. Snew. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.